Isang makasaysayang kasunduan para sa kapayapaan sa Gaza o isa na namang ilusyon. Inanunsyo ni Trump na pumayag na ang Hamas sa ganap na pagdidisarma. Pero ano ang sinasabi ng Hamas? At sumasabog ang krisis ng mga migrante sa Europa habang 50,000 migrante ang dumansa sa lungsod ng Ceuta sa Espanya. Tatalakayin natin lahat ito dito sa Quad. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Quad. Oo, nandito na ulit ako sa bansa. Salamat sa aking mga co-hosts na nagpatuloy ng palabas sa buong buwang wala ako rito. Masaya kaming makasama kayong muli. Ngayon, inanunsyo ng White House ang kasunduan. Ito ang sinabi nila. Ngayon, ang Board of Peace ay nakarating sa isang makasaysayang kasunduan para sa ganap na pagdidisarma ng Hamas at lahat ng iba pang armadong grupo sa Gaza. Ito ay isang napakalaming hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad. Pero anong sinasabi ng Hamas? Panoorin ito. Pinag-usapan namin ang tungkol sa pag-iimbak ng mabibigat na armas sa ilalim ng responsibilidad ng pambansang komite. Yun lang. At tapos na ang usapan. Hindi namin pinag-usapan ang kahit anong ibang termino, hindi tungkol sa pagdidisarma o kahit ano pa. Usapin ang pagpapalaya ng lupa mula sa okupasyon at pagtatatad ng pambansang pagkakaisa ng mga Palestino. Ito ang mga bagay na aming isusulong at pagtatrabahuan pa. Ayon, si Ghazi Hamad yun. At niloloko na naman ba ang mga Amerikano? Ladies, bago tayo magsimulang pag-usapan ito, tingnan muna natin kung ano ang kasunduan. Kaya ito ang kasunduan, okay? Alisin ninyo ang mabibigat na armas, ibig sabihin mga rocket. Ayos tayo dyan dahil halos wala nang natitira at hindi rin kayang armasan ulit ng Iran ngayon. Pero pwede nilang panatilihin ang mga sandatang pangdepensa kasama na ang mga Kalashnikov at RPG. Kaya ano na ba talaga ang ibig sabihin nila kapag sinasabi nilang ito ay pagdidisarma? Isa na naman ba itong uri ng kasunduang pampapogi na oo, kailangan ninyong bawiin bago kami talaga kumilos? Pero sa totoo lang, wala naman kaming ginagawa at binibigyan pa sila ng amnestia. Binibigyan ng amnestia para manatili sa strip. Kaya sa madaling salita, nananatili ang mga terorista sa strip na may mga armas na pangdepensa. Ano nga ba ang ginagawa natin? Parang pareho lang ito sa iba nating pinagdadaanan. Emily, may tanong ako sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng kasunduang ito kung ito nga ay kasunduan para sa'yo? Walang-wala talaga. Para sa akin, inuulit lang ang pattern na matagal nang nangyayari sa Gaza Strip. Hindi ako naniniwalang maipapatupad ito, kaya siguro wala ring naging agarang tugon mula sa Israel kahit 48 oras na mula nang ianunsyo ito ng White House. Alam nating hindi nila gagawin yon, hindi sila magdi-disarm, kaya walang sasay ang proseso. Madalas din nating makita ito kay Pangulong Trump kapag tila hindi niya alam ang susunod na gagawin. Ibig kong sabihin, mula pa noong unang araw nang inilabas niya ang 20 puntong plano, tinanggihan na ng Hamas ang pagdi-disarm. Tinanggihan nila ang pagbuwag, kaya pareho pa rin ang sitwasyon mula noon. Kaya wala talagang nagbago dito sa aktual na sitwasyon. At pasensya na, pero ang pagbibigay sa kanila ng amnestia, at hindi lang yon, kundi ang isinusuko lang nila ay yung mga mabibigat na armas, pero hindi pa nga nila inilalabas mula sa Gaza. Makukontrol lang ito ng isang bagong teknokratikong autoridad ng mga Palestino sa loob mismo ng Gaza Strip. Ginawa na natin ito dati, eksaktong ganito. Ano ang UNIFIL? International na Peacekeeping Force, di ba? Bakit natin inuulit ito? Palagi nating inuulit ang parehong gawain pero umaasa ng ibang resulta. Tama ka, gaya na sabi ko, pakitang tao lang ito. Pero tingnan mo, sa kabilang banda, sige, nung galitong panahon, nung nakaraang taon, naalala mo ba kung nasaan tayo noon? Nandun pa rin sa Gaza ang mga bihag. Inanunsyo ni Trump na iuwi niya sila. Parang pinilit niya talaga yon. At nakauwi sila kasama pa rin ang mga mapaminsalang estadong sangkot tulad ng Qatar at Turkey. At alam mo na, pati na rin ang iba pa at Ehipto. Kaya meron ka mga bansang ito na sumusuporta sa tinatawag na Hamas. Alam nating palabas lang ito, totoo yan. Pero ganyan natin na pauwi ang mga bihag. Hindi, Sosyana. Tama, nabanggit mo ang magandang punto. Sabi ni Emily, ginawa lang natin ito. Anong kaibahan? Tama siya. Oo, totoong sinabi mo, hindi magbabago ang Hamas. Pero kung mapuputol natin ang mga nagbibigay ng armas at pondo sa kanila, Kung ganon, wala nang matitira sa Hamas. baka ito talaga ang variable na pwede mong baguhin para mag-iba ang resulta sa parehong sitwasyon. Maaring ganun nga, di ba? Parang kung titingnan mo ang chessboard,
Hindi yan manlalaro ng chess Kung titingnan mo ang chessboard, alam mo hindi lang importante ang mga nasa unahan. Dapat isipin din ang mga nasa likod na sumusuporta. Sa huli, pawn lang ang pawn kung wala siyang suporta at tulong ng ibang piraso. Kung may naglalaro ng mas malawak na laro at iniisip kung sino ang kayang mag-armas sa Hamas, kung sino ang kayang tumulong sa kanila at inaalis sa eksena ang mga sumusuporta sa kanila, maaring iba ang resulta. Tama. Sa tingin ko, ang problema. Ituloy mo, Emily. Sasabihin ko lang, sa tingin ko, ang problema dito, sang-ayon ako sa'yo, Shoshana. Talagang sang-ayon ako sa'yo. Pero hindi rin natin kinakaharap ang taong nasa likod ng Hamas. At iyon ay ang Islamikong Republika ng Iran. Alam ko parang paulit-ulit tayo tungkol dyan, pero pareho lang naman. Sa ngayon, ayon sa alam natin, hindi rin kumikilos si Pangulong Trump para panagutin sila pati ang pandaigdigang komunidad. Kaya hindi natin maaasahan na mababago ang mga Houthi, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah at IRGC. Hanggang hindi tayo handang harapin talaga ito ng direkta. Hindi pwedeng dalawa ang takbo natin. Kailangan nating harapin ang isa o ang isa pa ng direkta sa isang punto. Tama. At kahit na sila ay napahina at kahit na abala sila sa sarili nilang digmaan ngayon, kaya hindi nila bigyan ng armas ang Hamas, ang problema ko ay sino ang mga ito? Sino ang mga bansang ito? May Turkey tayo, na parang braso ng Muslim Brotherhood sa NATO. Layunin nilang ibalik ang Ottoman Empire. Qatar, alam naman nating sila ang pinagmumulan ng pondo ng lason. May sariling problema ang Egypt. Nagtayo sila ng 6 na pader para mahiwalay sa Hamas at Gaza Strip. Kung sila ang pumipilit sa Hamas at naibalik natin ang mga bihag, malaking bagay na yon, di ba? Pero ang mga taong ito ay hindi naman talaga interesado na siguraduhin na mawawala ang Muslim Brotherhood sa Gaza Strip, hindi ba? Pero kapag sinabi natin yon, siguro, gaya ng sinabi mo tungkol sa chessboard, kung tinitingnan natin ito bilang isang sistemang may mga haligi, lalo na ngayon sa nangyayari sa Iran, at kung ano ang kailangang harapin tungkol sa IRGC? Parang naging mas maliit na kasamaan na lang ang Hamas sa mas malaking dagat ng kasamaan. Kasi kailangan mong harapin mismo ang hari ngayon at lahat sila ay sakop noon. Kaya sa tingin ko, baka maging parang civilian ito kung saan ang mga tao na hindi alam ang nangyayari ay namanipula lang. Kung haharapin mo talaga ito ng direkta sa pamamagitan ng pag-atake sa isda at pagpabulok nito mula sa itaas para lumabas ang lahat ng iba pa, maaring isa itong taktika. Hindi ko alam. Umaasa ako na kung ganun ko ito tinitingnan, maraming kasamaan sa paligid. Sa tingin ko rin, ngayon sa pandaigdigang larangan, may isang kasamaan na sumusuporta sa bawat bahagi. Kaya alam natin na ito ang ulo ng ahas. At alam din natin na tiyak na napahina na ang Hamas. Sa tingin ko, ganito yon. May paparating na namang taglamig para kung nasa Game of Thrones. Paparating na Literal ang na taglamig. tayo ay Game of Thrones. Parang Game of Thrones tayo pero walang dragon. May ilan din sa atin na mas gagaling kung may dragon. Nasa Game of Thrones tayo kaya hindi nila pwedeng hayaang manatili ang 1,000,000 tao sa mga tolda ng isa pang taglamig. Ganito ko ito nakikita. Gusto rin nilang magdala ng pera para sa muling pagtatayo. Pero hindi nila pwedeng iwan sa Hamas ang muling pagtatayo. Kaya kailangan nilang magkunwaring wala ng kapangyarihan ang Hamas. Ganito ko ito nakikita. Kailangan nating magpasok ng pera at hindi pwedeng manatili ang mga tao sa mga tolda. Pasensya na kung parang minamaliit ko, hindi ko ito ibig sabihin bilang pang-iinsulto sa mga taga-Gaza. Pero bakit tayo nag-aalala para sa mga taga-Gaza? Kahit 1,000,000 silang nasa mga tolda ngayong taglamig. Kapag may 2 milyong tao na namumuhay sa ilalim ng isang Islamistang teroristang diktadura, na sa totoo lang, wala ring kuryente, wala ring tubig, at wala ring mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang araw-araw na buhay sa loob ng Iran. Lahat ito ay dahil sa rehime ng bansang sagana sa likas na yaman. Bakit parang hindi sila mahalaga, pero biglang mahalaga ang 1,000,000 tao sa Gaza? Siyempre, Nakakabaliw mahalaga ang sila. pagkukunyari sa isyung ito. Para sa akin, Siyempre, mahalaga sila. Alam mo, ang talagang kamangha-mangha para sa akin ay noong inaatake ng Amerika ang Iran nitong nakaraang 2 linggo. Pero hindi kasali ang Israel, pangako ko sa iyo, naglalakbay ako noon. Bihira lang itong mapabalita sa international na balita pag di kasali ang Israel. Lagi nating sinasabi na pag walang Hudyo, walang balita. Pero mas malinaw na sa akin na yon. Nasa Amerika ako at nasa Europa. Okay? At patuloy kong pinapanood ang mga pangunahing, alam mo na, mainstream na media. Sa Inglaterra, halos hindi ito naiulat sa media ng UK. Sa Amerika, parang pangatlong balita lang ito. Talagang ganon.
At kaya, Emily, paano mo naisip na ang 92 milyong tao na kasalukuyang hindi inaatake ng Israel ay magkakaroon ng atensyon kumpara sa 1 milyong tao na nasa hangganan ng Israel? Dystopia na tinitirhan natin ngayon. At ito ang dahilan kung bakit ito ay sumasalamin sa eksaktong nangyayari sa Islamikong Republika ng Iran. Kaya nung weekend, di ba, lahat tayo ay naganda. Handang-handa na. Handa at nakaabang na, ayon kay Pangulong Trump. Makinig at tinawag ang mga sundalo para sa serbisyong reserba dito. Lahat ay kabado. Binuksan nila lahat ng mga community shelter. Kailangan pumunta ng anak kong babae sa kaibigan niya sa Betchvish, Betchworth. Nilagay ng asawa ko ang yoga mat sa kotse kung sakaling kailangan niyang huminto at humiga. Ganyan kami mamuhay. Hiniling sa akin ng Saudi Arabia, NG UAE at NG Qatar at NG Iran. Handa na kaming kumilos. Tungkol ito sa oras na ito, na yon mismo. At iyon sana ay isang napakalaking pag-atake. Handa na tayong kumilos. Pero nang hilingin ng mga alyado na ipagpaliban muna ito, dapat mong sabihin, sige, tingnan natin. Hiningi nila ito dahil akala nila may kasunduan. Maging ang Iran, maring humiling nito. Sinabi nila, gusto namin makipagkasundo. Ngayon, alam mo, hindi ko alam kung ano ang sinasabi nila. Dahil madalas silang sabihin sa akin yon at pagkatapos ay sasabihin nila, hindi namin alam kung ano ang sinasabi niya. At paggising natin sa umaga, wala pa rin. Bakit? Dahil tila bumalik na naman tayo sa negosasyon sa isang rehimen na hindi kayang magbago. Ayaw magbago. Para silang mga alakdan. Ngayon, hindi ko iniisip na may tanga dito sa larong ito. Sa tingin ko, may laro talagang nangyayari. At ito ang laro. Kailangan ni Trump na ipagpaliban ito hanggang matapos ang midterms dahil masama ito sa kanyang eleksyon. At kailangan ni Bibi ng digmaan para sa eleksyon dahil sa tingin ko, hindi siya maganda ang kalagayan na yon pagdating sa mga resulta. Wala namang malinaw na kinalabasan. Kaya sa tingin ko, yon ang tensyon na nangyayari. At si Trump, syempre, siyang superpower, siyang mananalo. At syempre, ang Islamic Republic, anumang oras na kaya nilang maglaro, yon ang kanilang playbook sa loob ng 47 taon. Kaya, muli, meron tayong kasunduan na hindi naman talaga kasunduan. Meron tayong negosasyon na hindi naman talaga negosasyon. At paano ito magtatapos? O lahat ba tayo ay nagpapalipas lang ng oras? Emily, ikaw ay may contact sa mga totoong Iranian sa mismong lugar. Sa katunayan, Emily, ikaw ngayon ay nasa listahan ng mga target ng IRGC bilang isang tao na kapag nakipag-ugnayan ng mga Iranian sa'yo, maaari silang makulong ng 5 taon. Kaya, Mazal Tov, Emily, ikaw ngayon ay isang taong pinagtutuunan ng pansin ng IRGC. Ano ang sinasabi ng mga Iranian sa Iran tungkol sa kalagayan nila ngayon? Sa totoo lang, napakasama ng kalagayan nila. Ang ibig kong sabihin, ang pinakamatinding problema nila ay wala silang mga pangunahing pangangailangan. Hindi makabili ng pagkain ng mga tao at walang kuryente buong araw. Parang ikatlong mundo talaga. Pinapaalala ko ito sa mga hindi nakakaalam. Hindi tulad ng Afghanistan at ibang malalayong lugar, ang Iran ay maunlad at mataas ang pinag-aralan ng mga tao. Hindi ito atrasado, okay? Kahit na ganun ang kanilang gobyerno, hindi talaga ito atrasado. Napakaunlad nito. Kaya ang mapunta sa sitwasyon na bigla ka na lang walang kuryente o tubig ay nakakabaliw, halos hindi mo maisip, alam mo yon, kapantay ng hindi ko alam, Pransya o ganun. Parang hindi nangyayari yon. Walang dahilan. Yun ang problema. Pero totoo, nawalan sila ng pag-asa dahil kay Trump. Dahil sa paraan ng paghawak niya. Sang-ayon ako na may dapat siyang isaalang-alang sa politika at kailangang magplano para sa midterms. Hindi madali ang solusyon. Pero ang naging resulta nun ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon para sa mga tao sa Iran. At ngayong umaga lang at kahapon-kahapon ay nagbitay sila ng isang kabataang 19 na taong gulang. Ngayon, 2 pang mamamayan ang binitay. At sa parehong pagkakataon, sila ay nagprotesta noong Enero. Ngayon, yung 2 binitay ay inakusahan ng paniniktik para sa Israel na hindi naman totoo. Nakakagulat ang mga nangyayari at nakakainis na hindi ito sineseryoso ng pandaigdigang komunidad. Sa tingin ko, kung mas nagkaisa tayo, hindi militar ang ibig kong sabihin, mas okay sana. Naring iba ang resulta ng sitwasyon o mas mataas ang pressure ukol sa isyong karapatang pantao. Alam natin kapag may pressure at usapan mula sa pandaigdigang komunidad laban sa Islamic Republic tuwing may nakaambang bitay at ngayon may 12-12 nang nakaambang bitay, kila silang minsang umatras o ipagpaliban ng bitay. Pero hindi na yon nangyayari ngayon.
Kaya pangunahing inaalala nila ay ang sariling kaligtasan at kapakanan at naghahanap sila ng paraan makabalik sa lansangan. Maging ito man ay ang may maihain sa mesa o ang lumabas upang magprotesta nang hindi sila binabaril ng sarili nilang, alam mo na, mga puwersa ng seguridad. Wala talagang naiulat sa mga bitay na ito. May mga 19 at 18 anyos, magaganda pa. Ano ginawa nila? Isa nag-alis ng hijab, isa kumanta sa publiko. Yung isa pa ay pinaratangan ng gawa-gawang kaso ng paninitik. At hindi ito nababalita. Hindi, tapos ang kabalintunaan pa, alam mo yon. Pag-usapan natin ang mga 18, 19 anyos sa buong mundo na mga influencer at umaabot sa milyon-milyong tao. Bakit hindi sila nagsasalita para sa mga taong pwedeng sila rin kung ipinanganak lang sa Iran? Nakakalungkot ito para sa akin. Hindi ko madalas makita si Miss Rachel, pero nakita ko siya sa threads ngayong linggo. Sabi niya, may problema ba sa PR ang Israel? Lahat nakakaps. Hindi, may problema sa genocide ang Israel. At iniisip ko, talagang grabe sila. Parang obsessed sila na at yung obsessed platform sila. na meron sila, pwede talagang gamitin para sa mga taong ito. Pwede talaga. Pero hindi nila ginagawa at wala silang pakialam. Hindi nila gagawin kasi di ito nakakakuha ng atensyon. Hindi ito tungkol sa katotohanan, kundi sa kasikatan, pera at panlalamang. At nung nagsimulang maging pang-edukasyon o pang-politika ang social media, lalo na noong 2020, nakita ko talaga ito. Lalo na sa TikTok nung sumikat ng husto ang TikTok. Lahat ng tao ay abala, nakakulong sa loob ng bahay, umiinom ng alak ng alas 7 ng umaga, hindi alam kung magugunaw na ba ang mundo. At mula sa sayawan, naging paraan na ito ng pagpapakalat ng propaganda sa pinaka nakakatakot na paraan. Kapag ang mga tao ay walang magawa at nakakulong, paulit-ulit nilang nakikita at pinag-uusapan ang parehong bagay. Kaya sila na mismo ang gumagawa ng trabaho para sa kanila. Iyon talaga ang plano. Simulat sa Literal pool. na tayong nabubuhay sa 1,984. Sinasabi ko nga, sa tingin ko sa'yo, ko pa nga sinabi to, Emily, nung isang araw. Ay hindi, kay Eve ko pala sinabi, na sobrang lala na ng mangyayari, na pati ang mga anti-Semite ay nagsasabi na, grabe na to. Sobra na. Nanood ako kay Nick Fuentes kamakailan. Tinitingnan ko ang mga tao ko. Parang naisip ko, mukhang kampi na ako sa mga Hudyo ngayon. Sa tingin ko nga, nakita ko pa itong kakaibang pag-uusap sa pagitan ni Norman Finkelstein na nakatabi ko na sa isang debate at ni Hassan Piker na nag-uusap tungkol kay Norman Finkelstein na nagsabing sobra na ang put sa mga Hudyo. May problema talaga doon. At ang sinasabi nila at ang pagtatangkang ito ngayon na isisi lahat sa Israel. Alam mo, sapat ng masama ang mga nangyari. Ngayon, pakiramdam ko, lumala at sumobra na talaga ito. Kapag ang taong kilalang anti-Semite, yung nagsindi ng apoy, ay nag-aalala na kung gaano na ito kumakalat, Masusunog ba alam yan? mo na. Masama na ang sitwasyon, pero pag-usapan natin kung gaano kalala ito sa Hilaga. Alam niyo na ako ay taga Gibraltar. Pag tumingin ako sa bintana ko sa Gibraltar, nakikita ko ang Ceuta. Ang Ceuta, gaya ng alam niyo na ngayon, nitong nakaraang linggo, ay isang enklabe ng Espanya sa Hilagang Morocco. At may isa pa na tinatawag na Melilla. Ang buong Hilagang Morocco ay matagal ding sinakop ng Espanya. Ang nanay ko ay ipinanganak sa Lalarach, isang maliit na lugar na Espanyol. Nung hindi pa malaya ang Morocco, kolonya ito ng Espanya bago naging bahagi ng Morocco. Sa Tangiers, karamihan ay nagsasalita ng Espanyol at Pranses. Dahil dito, nasakop ng Espanya ang Hilagang Morocco at nanatili ang dalawang enclave. Maraming nagsasabi ng sabi na nga ba? At oo, naniniwala kaming lahat na si Pedro Sanchez ay walang hiya. 4 na beses na siyang tinawag na walang hiya dito sa palabas. Galit kaming lahat sa kanya. Pero ang Ceuta ay isang bayan na may 80,000 katao na may pagkamamamayang Espanyol. 50,000 katao ang sumalakay sa kanila. Ngayon, maraming tao ang sinisisi ang iba't ibang taong sangkot dito. May mga jihadi rin sa Morocco pero ang hari ay pilit silang pinipigilan. Ditong mga taon, naging kaalyado ng Israel ang Morocco at nilagdaan nila ang Abraham Accords. Pinayagan nilang dumaong ang mga barko ng armas ng Israel nang tumanggi ang Espanya. Sige, kaya ito ay mas salimuot na sigalot para sa lahat. Gusto rin namin ituring na mas salimuot ang aming sigalot. Pakiusap, maging responsabal tayo. Danny Danon, gaano ka katanga para magsimulang gawing kaaway ang kalahati kung hindi man higit pa ng populasyon ng Espanya na sumuporta sa Israel laban sa sarili nilang gobyerno? Nakakabaliw at nakakatakot ang nangyari. Kasalanan ito ng otoridad ng Espanya
dahil sa kahinaan nila at pag-anunsyo ng amnestia sa 1 milyong migrante. Sinamantala ng mga jihadi ang pagkakataon at naglunsad ng kilusan para itulak ang mga tao. Hindi ito biglaan, walang biglaan sa nangyari. Gaya ng sinabi ko, nararanasan na ng Europa ang matagal na naming ibinabala sa kanila. Nakakaawa ang mga nagsabi nun dahil sa nangyaring pagdagsa. Kung gusto mong pag-usapan ang pagiging tanga na brainwash, nakita mo ba yung babae na nakatayo doon? Panurin mo ito, sobrang nakakabaliw. Yung batang babae sa nabutas na border, nagpipicture, nagvivideo, at sinasabing, "Welcome migrants, welcome." Mga migrante, oo. Hindi pa siya nakikita. Sa loob ng 24 na oras. Oo, habag na nagpapahamak sa sarili, malungkot ang Diyos. Isa itong klasikong kaso, hindi pa naririnig ng kanyang pamilya mula sa kanya. Hindi siya sumasagot sa telepono. Sumama siya sa ilang migrante para ipakita ang isang bagay na hiningi nila, tapos nawala siya. Hindi ito biro. Seryoso ito. Pedro Sanchez, ang isang bagay na ikinatutuwa ko, ay sinabi ng natitirang bahagi ng Europa sa iyo na ikaw ay irresponsable at ilalabas ka namin sa Schengen na siyang kasunduan para sa malayang paggalaw. At sana, hindi ko pa nakita si Pedro Sanchez na nawala ang ngiti sa kanyang mapagkunywaring mukha tulad ng nakita ko. Pero medyo nakakatakot talaga. Para sa akin, isa sa pinaka-nakakatakot na hindi naiintindihan ng tao ay kung paano ginawang masama ang isang bansa. Paulit-ulit nilang tinutukso ang Morocco, Morocco, Morocco. Hindi yun naging masinsing usapan na maaaring entry point lang yon. Tulad ng sabi mo, mga jihadi yon. Malaki ang pagkakahiwalay sa mga hindi nakakaintindi sa Africa. Pero hindi ko isasama ang Morocco doon. Mga taga-hilagang Africa sila. Ang Morocco ay hindi bahagi nito. Ang Algeria at Libya, hindi nila itinuturing ang sarili nila bilang mga Aprikano. Hindi talaga. Ituring ang sarili nilang Aprikano. Marami sa kanila ay talagang radicalized. Rasista ako. Sobrang rasista sila. Kaya kapag tinatanong ako kung saan pa ako nakapunta sa kontinente, wala akong interes pumunta sa iba pang lugar, lalo na doon, kasi pinaparamdam nilang isa lang akong palamuti. Alipin ako sa kanila. Sila ang nagdedesisyon kung sino ako, parang aso na walang halaga. Isipin mo, ginagamit pa rin ang ganitong pag-iisip na parang, tara, siraan natin ang isang bansa dahil lang sa isang entry point. Irresponsable ito. Nakakalungkot lang talaga. Alam mo, komplikado talaga ang sitwasyon. At ang huling bagay na gusto kong makita, at ito ang dahilan. Israel, napapansin kong wala tayong sopistikadong diplomatiko na pag-uugali. Alam mo, nangyari ito. Wala talaga. Wala namang kinalaman sa atin. Oo, syempre, sinisisi nila tayo. Lagi na lang tayong sinisisi ng mga tang-ana yan. Pero wag na tayong gumawa pa ng mas maraming kaaway kaysa sa meron na tayo. Yun lang naman ang sinasabi ko. Hindi ko alam. Sa totoo lang, gaya ng sabi mo, komplikado talaga. Hindi ako nakaramdam ng maganda habang pinapanood ko yung mga video na yon. Nangilabot pa nga ako habang pinapanood ko yon. Diyos ko, kawawa sila. Kasi siguro sinabi sa kanila na bukas na ang mga hangganan at pwede na tayong umasang gumanda ang buhay. Oo, sinabi nga sa kanila. Pagkatapos, haharap sila sa, alam mo na, at pagkatapos makita silang nagnanakaw. Ibig kong sabihin, Nagnanakaw at nanggagahasa sila, pero walang nagsalita tungkol dito. Dahil ganito ang nangyayari sa mga ganitong sitwasyon. Ang swerte dito ay kailangan pa nilang sumakay pa sa ibang barko dahil isa pang kontinente ang tatawirin para makarating sa mainland Europa. At ngayon, sinasabi ng mga otoridad ng Espanya na bumalik na sila. Karamihan sa kanila, hindi ako naniniwala. Totoo Hindi yan. ako naniniwala Emily, na paano mo totoo sinabi? yan. Nakita mo yon? Hindi ako naniniwala sa kanila. Alam mo, ako, naintindihan ko ang dalawang panig pero hindi ko alam kung nararapat na manggaling ito kay Dennis Don. Nakikita ko rin ang argumento laban sa Spain. Hindi lang ito tungkol sa Spain kundi buong Europa. Isa itong uri ng pagpapakamatay at kasalanan din nila. Sila mismo ang gumagawa nito sa sarili nila. At nakakalungkot para sa mga taong nakikita ang nangyayari, yung mga Europeo na nagdurusa dahil dito. Alam mo, planadong-planado ang kampanyang ito. Sa For sure. pamamagitan ng Facebook, malalaking Facebook group na sinusubukang hindi pa natin alam kung sino talaga o aling mga grupo ang nasa likod ng mga iyon, pero daan-daang libong tao ang kasali doon. Pero ang talagang napansin ko sa buong sitwasyong ito ay wala akong nakita kahit isang video, kahit isang larawan, kahit isang clip, kahit isang ulat, kahit isang pahayag, kahit ano mula sa kahit sinong hindi lalaki na nasa edad militar. Wow, oo At nga, kung alam ko, tumatakas oo. ka sa isang bansa dahil gusto mo magkaroon ng mas magandang buhay, hindi mo gagawin yon. Sa edad na 22, bilang isang binata na walang pamilya at kasama ang 5,000 pang iba na kaedad mo.
Parang hindi yan normal na pattern ng migrasyon. Patuloy pa rin tayo nagdadahilan, lalo na sa Europa, kung bakit mayroong milyon-milyong mga Muslim na kalalakihang nasa edad militar na lumilipat sa mga bansang ito bilang mga refugee. Samantala, naiwan ang mga babae at bata sa impyernong lugar na pinagmulan nila. Oo, gusto ko lang sabihin Kaya na katawa-tawa ito talaga ay... ito. Oh, at pareho rin ang nangyayari sa UK na ang daming bangka na dumarating. Lahat ay mga lalaki. Lahat ay mga kabataang lalaki. Gusto ko ring bigyan diin na para sa maraming tao, lalo na sa mga Israeli, ito ay naging traumatizing dahil pinaalala nito ang nangyari noong Oktubre 7. Ooh. Napaka-traumatizing talaga nito para sa maraming tao. Oo. Pero Nakaka-trigger para sa marami ang marinig at makita ang mga taong dumarating habang sumisigaw ng Allah Akbar. oo, syempre ganun niya. Ibig kong sabihin, hindi namin kailanman malalampasan ang traumang yon. At sa puntong yan, linggo-linggo sa kasama ang palad. At parang nagtitipon-tipon sila. Meron tayong paboritong segment, Scumbag of the Week. Emily, ikaw muna. Sino scumbag mo na yung linggo? Kaugnay sa huli nating paksa, ang scumbag ko ngayong linggo ay si Javier Bardem, ang aktor. Hindi siya matiis pagdating sa isyu ng Israel, pero parang hindi rin siya matiis sa halos lahat ng bagay nitong mga nakaraang araw. Anyway, nag-repost siya tungkol sa buong kaguluhan na ito sa Hilagang Africa, Hilagang Morocco. Sinasabi niya na ang Israel ang may kagagawan nito at isa itong sabuatan. Kasi sa tingin niya, nakikinig ang mga batang Muslim na lalaki sa mundong Arabo sa sinasabi ng Israel na gawin nila. Ano? Bago yan, kahit para kay Javier Bardem. Pero sige, oo na lang. Gustong-gusto naming magpadala ng bilyon-bilyong tao sa Europa, kahit ayaw na nila sa amin, para mas dumami pa ang hindi kami gusto. Walang lohika dito. Pero inuulit pa rin ito sa social media, hindi lang ni Javier Bardem. Pati ng pinakamatalikong kaibigan, si Anna Kasparian, na matagal nang nakikisabay sa pagkamuhi sa mga Hudyo kasama ng kanyang mga teoryang konspirasyon. At hindi ito naiiba. Nag-post siya ng bagay na sa pagkakatanda ko ay parang nagsisimula ng magising ang mga tao dahil may nag-akusa sa Israel na nagplano ng kaguluhan. Nakakatawa ito. Nakakaawa kayo, talunan, at kayo ang mga walang hiya ko sa linggong ito. Mahusay talaga ang mga sagot na ito. Si Javier Bardem naman, hindi ko siya matiis, paikot-ikot siya na parang payaso na may kefie. Alam mo, at sinisisi ang lahat sa Israel. Yan ang unang palatandaan na may malisa. Ikaw, kapag lahat ng bagay sa buhay, sabi ng Diyos, ito na ang pangalawang beses kong binanggit, sabi ng Diyos. Pero kapag lahat ay parang tinawag niya itong 6 na antas ng Hudyo. Lahat sa mundo pwedeng sisihin. Mga sanhi ng hakbang patungo sa mga Hudyo. Nandyan ka, Javier Bardem. At gusto kong sabihin ng isang bagay sa mga tao sa Hollywood, lalo na sa mga Hudyo na patuloy pa rin siyang pinagtatrabaho at binibigyan ng mga pelikula. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa mo? Talagang itinataguyod mo si Goebbels ngayon, sige. Kaya kung ginagawa niya to, dapat gawin mo rin ang parte mo at itakwil siya gaya ng dapat itakwil ang lahat ng antisemitikong utak-bulok na yan. Ano nga ulit pangalan niya? Sinasabi rin niya yun. Ano nga ulit pangalan niya? Ken Roth? Oo, pati siya. Yung lalaki na gumamit nito. Ibig kong sabihin pero sobrang sama mo para sabihin yan. Ginawa ito ng Israel. Amnesty International. Wala na ang Amnesty International. Ibig kong sabihin, ang tagapagtatag, si Grand o mga tagapagtatag, hindi ko sila bibigyan ng isa. Nangyari na ito, may sexual na pang-aabuso at pambubuli sa organisasyon. Wala na sila. Tulad ng bawat organisasyong may galit sa mga Hudyo na uuwi rin sa wala. Gumising ka na. Sige, Shoshana, sino ang napili mong kupal na yung linggo? Sige, sagot ko na yung linggo si Tony Ponches. Isa siyang music producer na di umano'y iniwan si Boy George matapos ilabas nito ang kantang Ode in Your Code na sumusuporta sa Israel at mga Hudyo pagkatapos ng Oktubre 7. Sinasabi doon na parang ang kanta ay maaari kang sumayaw muli, magsasayaw tayo muli. Parang sinabi ni Tony na ayaw niyang may kinalaman sa kantang ito. At sumagot si Boy George, sige. Tapos na tayo. Kung iiwan mo ang isang tao na isang icon, sige, dahil lang hindi mo gusto ang kanta niya, dahil hindi ito tugma sa kung ano ang komportableng paniniwala mo sa politika, isa kang gago. Parang tanga ka, gago ka, at isa kang walang hiya. Sa totoo lang. At pakiramdam ko klaro na kung sino ang nasa ang panig. Sobrang malinaw na. Kung di mo susuportahan ang nagbibigay-pugay sa mga labis na nagdusa at nagsasabing magsasayaw tayong muli at ayaw mong makisali, di ayaw din naming magkaroon ng kinalaman sa'yo.
Oo, tama. Madalas nating makita ito sa sining at mas marami kang alam dyan dahil galing ka ron. Ang kaibigan kong si Eliza Rosenheck, naging panauhin natin sa palabas 2 taon, na ang nakalipas, sumulat siya ng librong White Blonde Jew. Malapit na sana siya maglunsad ng libro sa Nashville at ang bookstore ang nagkansela nito. Hindi nila sinabi sa mga bumili ng ticket. At alam mo, lahat ng nangyayaring kontrobersiya, sobrang grabe na pati ang ilang mga Hudyo ay nagsasabing, magbubukas kami ng sarili naming publishing house dahil mukhang walang gustong gumawa nito. Mag-publish tungkol sa kung paano nagsimula noon ang mga ospital at universidad ng mga Hudyo dahil hindi sila pinapayagan dati. Bumabalik tayo doon. Ganon din nagsimula ang Hollywood. Ganito nagsimula ang Hollywood dahil bawal tayo rito, kaya gumawa tayo ng sarili. Hindi, galing ka sa sining at pagsasayaw. Nakita ko na yan. Naranasan ko na na-cancel ulit, tapos na-subscribe ulit. Malaking bagay talaga ito. Pero kapag tinitingnan mo ito mula sa labas, lalo na kung maraming tao, di ko maintindihan bakit takot pa rin ang mga tao. Kung ang sining ay naroon para magtanong at magsimula ng pag-uusap, naagaw na yon hanggang sa puro kasinungalingan na lang. Puro kasinungalingan na lang. Kung gusto mo talagang magtanong, magsimula ng pag-uusap, maglapit ng mga panig at gamitin ang sining bilang diplomasya. Tapos na, oo. Pareho lang silang may binabasang script. Kaya Mazel Tov, ginagawa lang ni Javier Bardem ang dapat niya. Gaya rin ang bigla na lang, di mano. Sinabi raw noon na bubuksan niya ang kanyang mga mansyon. Hindi tugma ang sinasabi nilang hindi na siya kinukuha para sa kahit ano sa nakikita nating buhay niya. Nasa VIP box siya sa konsyerto. Kung wala na talaga siya, bakit ganun pa rin ang pamumuhay niya? Hindi iyon makatuwiran. Hindi yon makatuwiran dahil puro kasinungalingan lang lahat yon. Nagbibihis-bihisan lang sila. Alam mo, nabasa ko lang talaga kaninang umaga sa BBC, maniwala ka man o hindi, na ang Massive Attack, yung banda mula dekada 80 at 90. Na naalala ko, Singapore, naglabas sila ng bandila ng Palestina ron. Walang negosasyon, walang pero-pero o palusot, hindi pwede. Illegal ang maglabas ng banyagang bandila sa bansa, sa totoo lang. Dapat meron lahat ng bansa ng batas na ito. Meron din ito ang UAE. Inaresto sila at kinuha ang kanilang mga pasaporte. Iniimbestigahan sila ng ilang oras. Sabi nila, ginawa lang nila ito para magpakita ng pakikiisa. Alam mo, hindi lahat ng lugar sa mundo ay may kalaya ang iniisip ninyong mga spoiled na taga-kanluran na para sa lahat. May patakaran sila sa pagnuya ng chewing gum sa publiko. Tama. Sa lugar na may patakaran laban sa pagtatapon ng chewing gum sa sahig, pwede kang makulong. Sa lugar na yon, sa tingin ko, bawal pa rin ang pagiging bakla sa mga lugar na yon. Hindi mo pwedeng ipakita ang maliit mong Free Palestine na bandila. Sige. Anyway, sige. Valerie, sino ang scumbag mo ngayong linggo? Isang tao sa industriya ng aliwan. Ah, ganun ba? Ay, maganda yan. Sino si Us? Tingnan mo ito. hindi ko iniisip na pag-asa ang dapat meron tayo. Sa tingin ko, ang dapat meron tayo ay malinaw na kamalayan kung anong gusto nating gawin sa bawat sandali natin. Paano ko sa bawat sandali nililika ang isang kapaligiran na tumatanggap, mapagmahal, at mas nakatuon sa likas na pagkatao ng tao sa bawat sandali. At minsan, talagang mahirap yon dahil minsan may mga kakaibang nangyayari sa mundo at parang magsasalita ba ako tungkol dito? Tatayo ba ako para itama ang sandali tungo sa likas na pagkatao? Ganyan ang tunay na matapang, tulad ni Greta Thunberg. Dapat nam natin pag-isipan kung paano natin gustong igiya ang ating kapaligiran sa bawat sandali tungo sa likas na pagkatao. Sa clip na ito, inilalagay niya si Greta Thunberg sa pedestal. Kaka-release lang ng bagong album at ang musika niya ay tila naghihikayat ng shamanic spiritual na karanasan. Pasensya na pero hindi ko kayang makinig sa taong ang tatay ay nananampal at ang nanay ay may relasyon sa sariling kapatid. Tapos pinag-uusapan pa nila ito sa harap ng kamera. Kaibigan ng kapatid. Yung nanay na natutulog kasama ang kaibigan ng kapatid, lantad sa lahat. Anong moralidad ang maibibigay mo? At makikinig ang mga tao sa batang ito at sasabihing tama siya. Si Greta Thunberg ay dapat hangaan dahil napakalaki na nagagawa niyang epekto. Siya ay parang mesiyas. Lahat ng batang ito ay nag-homeschool. Sige. Ang kanyang kapatid na lalaki sa kabilang banda, matapang talaga siya. Naalala ko, mga 1 taon na ang nakalipas, may humabol sa kanya sa kalsada habang sumisigaw ng Free Palestine. Sabi niya, palayain ang lahat. Malayang pag-ibig para maloko sa kalokohang ito. Anong magagawa mo? Sige na, ang kupal ko ngayong linggo, mula maliit hanggang mas maliit pa.
ay isang tanga na ang pangalan ay Austin Franco. Sa tingin ko, napag-usapan na natin siya noong nakaraang linggo. Estudyante siya sa Cornell University na nag-apply ng trabaho. Nang malaman niyang Hudyo ang may-ari, sinabi niyang ayaw niyang magtrabaho para sa mga Hudyo. Ipinagmamalaki at inanunsyo pa niya yon. At patuloy pang nagmamatigas ang tanga. Lumabas siya sa palabas ni Piers Morgan. At alam mo, hindi na bago sa atin na mahirap kausap si Piers Morgan pagdating sa Israel at may kinikilingan. Pero sa pagkakataong ito, kasama ko si Piers Morgan. Tingnan mo ang nangyari. Dahil sa hindi magagandang karanasan ko, ayoko na silang makasama. Kagustuhan ko lang naman yon at tingin ko walang masama. Alam mo, kung may problema ka sa mga Asyano o sa mga pandak, di ba? Halimbawa, sabihin natin napapalibutan ka ng 10 pandak, di ba? At lahat sila ay masama ang ugali sa'yo. Tinatapakan nila ang mga paa mo. Tama, sabihin mong ayaw mo na silang makasama. Kung pandak ang boss mo, sabihin mong ayaw mong magtrabaho para sa kanya dahil pandak siya. Sa totoo lang, kung pwede kong sabihin, mas katawa-tawa pa ang sinabi mo, di ba? Ano bang kinalaman nito sa... Gaya ng sinabi mo, mga pandak, nakakalungkot para sa akin na ang isang binatang na bigyan ng pribilehiyong makapasok sa isang nangungunang universidad ay maaring ganito katanga o mas malala pa na walang pakialam sa sinasabi mo. At ang epekto nito sa maraming tao sa mundo na nakakakita ng isang kabataan, mayababang na bata na gustong hayagang ipalaganap ang antisemitismo sa mga panayam na ganito. At nakakahiya ka. At nakakahiya rin sa lahat ng nagpalaki sa iyo ng ganito. Kaya sa madaling salita, itong daldal na tanga ay nagsimulang ikumpara ang pagkapuot sa mga Hudyo sa pagkapuot sa mga pandak. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang ginawa ng mga pandak sa kanya, pati na rin ang pagkapuot sa mga Asyano? Sabi niya, nagkaroon naman daw siya ng magagandang karanasan sa mga Hudyo. Pero karamihan sa mga Hudyo na nakasalamuha ko ay hindi maganda ang naging karanasan ko. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo, pero tanga ka. Alam mo yon. Nadataka ako kung bakit. Oo. Tama. Alam niyo naman, mahilig ako sa mga gago na masayang ending. Heto na, pinalaya siya ng magulang niya. Kaya congrats kina Gino at Ginang Franco. Oo, dahil nagkaroon kayo ng lakas ng loob. Oo, at pinaalis nyo ang anak nyong spoiled, privileged at racist sa bahay nyo. At pakinggan nyo, malaking bagay yon. Mga ina tayo. Hindi biro ang palayasin ng anak mo sa bahay dahil tanga siya. Ginawa mo talaga yon. Hindi siya pinalayas ng Cornell. Pinagsabihan lang siya, pero hindi siya pinaalis. At ang talagang nakakainis sa akin ay itong batang ito ay nasa 2 crowdfunding campaigns na ngayon dahil hindi ka tatanggapin ng mga Hudyo sa trabaho. Sabi mo ayaw mo man trabaho sa amin, hindi mo naisip na marami palang trabaho at employer. Kaya ngayon, nagrereklamo ka. Ngayon, nagsimula ka ulit ng crowdfunding campaign dahil ang matitapang mong magulang, pinili ka ba nila sa bunutan? Maganap ka ng trabaho, isa kang talunan, isa kang walang kwentang tao. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit sinasayang pa namin ang oras namin sa'yo, pero kailangan talaga kitang banggitin dahil sa pagiging napakabobo mo ngayong linggo. Gaya ng inaasahan ang crowdfunding. Nung makita ko yung post sa X na pinalayas daw siya ng magulang, alam ko Sabi agad ko, na magkakaroon ng nagsimula na ang crowdfunding. Boom! Oo. Sa totoo lang, parang gusto ko na gawing bayani ang magulang niya. Hindi, malaking bagay ang gawin yun at ipaglaban ang sarili mong anak. Oo, totoo yan. Sige. At sa puntong yan, pupunta tayo para pagalingin ang ating sugatang mga kaluluwa mula sa lahat ng kasamaan at kabagsikan sa mundo. Ngayon, dumiretso tayo sa bayani natin. Emily, sino ang bayani mo na yung linggo? Dahil kay Shoshana, pipiliin ko si Boy George. Alam ko siya rin ang pinili mo last week, pero ang galing niya, kaya karapat dapat sobrang ulitin. galing niya. Oo, tama yon. Ibig kong sabihin, yung katatagan niya, kahit sa dami ng batikos sa kantang ito, na talagang parang walang kontrobersya dito, maliban na lang kung naniniwala kang dapat barilin ang inosente sa music festival kung yan ang paninindigan mo. Walang dahilan para tutulan ang kantang ito, kahit ayaw mo sa Israel. Kaya yung buong pantutol ay nakakabaliw talaga. At gustong-gusto ko at nirerespeto ko si Boy George dahil sumagot lang siya gaya ng sinabi mo. Walang pakialam. Alam mo yon, tuloy-tuloy siya sa ginagawa niya. Gamit ang lahat ng lakas at enerhiya niya na may malenaw at paulit-ulit na pahayag na nagsasabing, hindi ako aatras. Hindi ko babaguhin ang kahit ano tungkol sa kung sino ako. Ganito na talaga ako simula pa nun. Palagi akong sumusuporta sa komunidad ng mga Hudyo at palagi ko silang susuportahan. Hindi ibig sabihin nito na gusto kong may ibang mamatay. Hindi ibig sabihin na gusto ko ng digmaan. Hindi ibig sabihin ng alinman sa mga iyon.
Ang ibig sabihin nito ay, tumatangi akong sumuko sa alon ng pagkamuhi sa mga Hudyo na kumakalat sa UK, sa buong Europa, at sa totoo lang, sa buong mundo. Kaya ikaw, Boy George, kahit na malaki ang kapalit para sa'yo, kahit na alam mo yon, magdesisyon kang itigil ang pakikipagtrabaho sa mga taong matadal mo ng kasama sa propesyon. Gaya na nabanggit ni Shoshana, hindi rin malinaw kung hiniling sa iyong umatras o kusa kang umatras sa Jesus Christ Superstar, kung saan dapat ikaw ang tampok na yung buwan sa UK sa isang West End show. Nakakadismaya ang ganitong mga konsekwensya at hindi mo dapat ito maranasan. Pero milyon-milyong bagong tagahanga ang sumusuporta sa iyo. Salamat sa iyong tapang at katatagan sa harap ng diskriminasyon at puot. Mananatili kaming kasama mo tulad ng paminindigan mo para sa amin. Amen, Emily. At sa totoo lang, mula rito sa Quad, gusto ko naming imbitahan. George, halika sa Israel para sa konsyerto. Uno yon at pinakamalaki ang crowd na naranasan mo nitong mga taon. Isa kang icon. Batang 80 ako. Kaya alam mo, kasama mo na ako mula pa noong Comic Relief at sinuportahan ka namin sa mga pinagdaanan mong adiksyon. At noong nag-out ka, at kaya ka rin naman nananatili sa amin dahil alam kong maraming Hudyo ang sumuporta sa iyo noong nahirapan ka. At para sa akin, ang pinakamagandang linya dito ay, kung nalilito ka, panig ako sa mga Hudyo. Ang ganda talaga, iconic. Nag-message ako sa producer na kaibigan ko dito sa Israel. Sabi ko, please dalhin si Boy George dito. Patuloy naming hihilingin na mag-concert si Boy George sa Israel. Nandun kami. Oo, tama yan. At sana sumama rin siya sa Quad. Iimbitahan natin siya sa Quad. Bagay talaga siya sa atin. Oo naman. Iniimbitahan ka na namin mula rito. Salamat, Emily. Shoshana, sino bayani mo ngayong linggo? Ngayong linggo, ang bayani ko ay si Dr. Sagi Asa at ang Save a Child's Heart. Isang 11 araw na sanggol na si Angel ang ipinanganak sa Rwanda na may bihirang depekto sa puso mula kapanganakan. At kulang ang daloy ng dugo mula puso papunta sa baga. Matapos mailipat sa 4 na ospital, sa wakas ay na-admit siya sa King Faisal Hospital na critical ang lagay. Isa sa mga doktor niya ay si Dr. Gerard Masago, isang Rwandan pediatric cardiologist na nagsanay sa Israel sa Save a Child's Heart. Tinawagan niya ang dating mentor na si Dr. Sagi Asa at hiniling na pumunta sa Rwanda para iligtas ang sanggol. Lumipad si Dr. Asal mula Tel Aviv papuntang Kigali, mahigit 4,000 kilometro pasado hating gabi. Sinamahan si Dr. Masago sa pagsasagawa ng maselang operasyon sa isang bagong silang na sanggol na may timbang na 2.2 kilo. At bumalik siya sa Israel ng araw ding iyon. Mahigit 30 taon nang binabago ng Save a Child's Heart ang buhay ng marami sa mundo mula 1,975. Nailigtas ng organisasyon ang mahigit 8,000 bata mula sa 75 bansa at nagsasanay ng mga doktor mula sa mga umuunlad na bansa upang makauwi sila at maalagaan ang susunod na henerasyon. Ito ang Israel kapag walang nanonood. Isang bansa kung saan ang mga doktor ay sumasakay ng eroplano sa kalagitnaan ng gabi upang iligtas ang isang sanggol na 11 araw pa lamang. Isang bansa na bukas sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman upang matulungan ang ibang mga bansa na maalagaan ang sarili nilang mga anak. Isang bansa na sinusukat ang tagumpay hindi lang sa mga buhay na naililigtas nila ngayon, kundi pati na rin sa mga doktor na kanilang sinasanay upang magligtas ng buhay sa hinaharap. Madalang lumabas sa unang pahina ang ganitong mga kwento, pero mas marami silang sinasabi tungkol sa Israel kaysa sa libu-libong headline. Kaya sina Dr. Sagi Asa at Save a Child's Heart ang mga bayani ko ngayong linggo. Aba, Shoshana, talagang karapat-dapat na bayani yan. At sa totoo lang, dito sa JNS, nakapanayam namin ang isa sa mga kasalukuyang doktor sa puso ng mga bata na narito ngayon sa Israel. Nagsasanay siya para makabalik sa Zambia at magbigay ng gamutang makaliligtas ng buhay sa komunidad niya. Dito niya nakukuha ang training na yon, kaya sinusuportahan namin ang organisasyong ito. Sabi ni Dr. Asa, bilang mentor, tungkulin kong tulungan kang maging independent. Pero kung kailangan mo ako, nandyan ako. Ang galing talaga nito. Bilang ina, nagkaanak ang anak kong babae. Diyos ko, nanay ko. Yung sanggol pa ang anak kong babae, nagkaroon siya ng kondisyon sa puso. Ang mga doktor ang nagligtas sa kanya. Ay, Diyos ko. Malambot talaga ang puso ko para sa mga doktor na nagsasanay alagaan ang maliliit na sanggol at puso. Dahil kung wala sila, maraming ina ang magluluksa. Totoo yan. At hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na ang hindi nakikita ng mga tao ay ito. Tumatanggap din kami ng napakaraming bata mula sa mga kalapit na bansang Arabo. Kabilang na ang mga nagsasabing, kaaway pa rin kami. Kasama na rin ang mga bata mula sa Gaza, Judea, Samaria, Jordan at iba pang lugar. Hindi mo makikita yan sa balita. Iyan ang hangarin ng Israel, magligtas ng buhay at magsikap para sa mas magandang kinabukasan. Kung saan hindi nakakaiba ang tumanggap ng mga kaaway, gamutin sila at iligtas ang kanilang buhay.
At sana, maging sapat ang pasasalamat ng kanilang mga magulang para hindi nila gamitin ang parehong bata para maggala ng pampasabog at tuluhan silang pumatay ng maraming tao. Nabubuhay kami para sa araw na yon. Amen. Amen. Bellamy, sino ang bayani mo? Ang aking bayani, hindi lang ang Haredi, kundi pati ang relihiyosong komunidad. Pipiliin ko rin ng mabuti ang aking mga salita habang sinasabi ito. Sige, Ilang linggo na ang nakalipas, nagsasyabat kami at napansin namin na may isang cafe na bukas at may malakas na ingay na nanggagaling sa ibaba. Nasa bahay ako ng mga kaibigan para sa syabat at sumilip kami sa labas at ito ay nasa isang sentro, isang apartment center dito mismo sa Jerusalem. At noong una naming nakita kung ano ang nangyayari, nagtinginan kaming lahat at parang, hindi ito tama. Parang, hindi tayo dapat umaasta ng ganito. Hindi ito pwede. Ito, bakit? Bakit ito nangyayari? May kaibigan ako bumaba para alamin ang mangyayari. Paulit-ulit naming sinasabi na masama ito. Nang makakuha kami ng mas maraming impormasyon na ang komunidad ng Haredi ay nandoon at sumisigaw ng Shabbat, Shabbat, Shabbat. At lahat ng mga video na nakita mo ay sila'y sumisigaw ng Shabbat, Shabbat na siyang sa katunayan ay eksaktong ginagawa ang ipapaliwanag ko. Mga misyonaryo. May isang trabaho at tungkulin, ngunit hindi ito para sa lahat ng Kristiyano o may pananampalataya. Galing ako sa Kristyanismo bago naging Hudyo. Alam ko kung anong tama kapag walang pamimilit at nagmumula sa pagmamahal, kung saan dapat tayong magsama. Yan ang ibig sabihin ng Jerusalem. Ano man ang relihiyon, pwede tayong magsama. Pero ang isyu ko, pati ng marami, ay nang makita naming nabuksan nito ang mas malalim na usapan, lalo na sa pinakabanal na araw ng mga Hudyo. May usapan kung bakit bukas ang cafe. Pwede namang bukas ang cafe. Ang Jerusalem ay para sa lahat. Hindi natin napapansin na sa kanilang layunin, kapag may pamimilit, ay mauuwi ka sa pagkakaroon ng mga video, larawan, at kung ano-ano pa na nagsasabi ng eksaktong gusto marinig ng mga tao sa labas. Dinuduraan ng mga Haredi at mga Hudyo ang mga Kristiyano at mararahas sila. Iyon lang ang mga larawan na lumalabas. At pagkatapos, ang ginagawa nila gamit ang kanilang misyon at layunin ay gamitin ang mga hindi relihiyosong Hudyo para sabihin, alam mo, na yon pupunta kami at susuportahan ka dahil hindi namin sinusuportahan ang ganung klaseng pag-uugali. Naintindihan ko. May kapihan na may ginagawang trabaho May gamit isang ang kapihan mga na bukas makina. na. Ito ay pamimilit dahil ito ay talagang gawaing misyonaryo. Mga misyonaryo sige, di ko sila. naintindihan. Mga misyonaryo sila at ito ay bukas ito tuwing Shabbat. Muli, wala namang problema doon. Pero nauuwi ito sa ibang usapan tungkol sa mga taong masunurin sa kanilang pananampalataya sa komunidad na ganoon din dahil parang sinasadya. Ito talaga ang mangyayari. Pero muli, isa itong usapan na mas malalim pa. Gusto kong linawin na may mga kaibigan tayong Kristiyano sa buong mundo. May Kristiyano dito at may tahanan sila sa Israel. Ang Israel ay tahanan ng lahat ng relihiyon at pati ng mga hindi relihiyoso. Pero kailangan nating mag-ingat sa pamimilit na ginagawa ng ilang tao. Mga grupo ng ilang grupo ng mga tao. At lahat tayo ay may ganyan. May mga ekstremista sa bawat grupo. Ito ay ginagamit bilang isang paraan ng matinding pamimilit at paulit-ulit na nangyayari. Bago mo pa malaman, umatras na ang mga Hudyo at nagsasabing nakikita na nila kaming lahat bilang isang grupo. Paunti-unti, hanggang sa bigla mo na lang mamalayang nauuwi ka sa ganito, tulad ng nangyari noon sa Aprika, nang sakupin ng mga Arabo tapos pumasok ang Kristyanismo. Bago mo malaman, may kumakatok na sa pintuan mo bilang isang Hudyo. Narinig mo na ba ang tungkol kay Panginoong Hesukristo? Nangyari na ito ng paulit-ulit. At ito ay nagsasabing binibigyang liwanag nito ang isang bagay na mas malalim pa na madalas nating isinasantabi. Para malinaw, bawal ang pangang-aral o panghihikayat ng relihiyon dito. At sinumang susubok gawin niyon ay maaaring mapaalis. Pero karamihan sa mga evangelical na Kristiyano ngayon na marami ay malalapit kong kaibigan At espesyalisasyon. Dapat malinaw na ito ay isang napakaliit na kwarto. maliit. At hindi ito kumakatawan sa mga Kristiyano sa bansang ito. Hindi rin ito kumakatawan sa mga taga-suporta ng Israel sa buong mundo. Pero syempre, tingnan mo, hindi ko alam kung masasabi natin, hindi ko iniisip na ang mga ultra-orthodox ay iniisip na nilalabanan nila ang misyonisasyon. Ginagawa lang nila ang trabaho nila, kung tatanungin mo ako, bilang isang taong humarap dito araw-araw ng buhay ko noong nasa City Hall ako. Akala nila nangangampanya lang sila kontra pagbubukas ng kafe tuwing Shabbat. Aling na punto may ba? issue Oo. ako. Ano bang masasabi mo? Lahat. Pero oo, ito ang mga internal na pag-uusap na palagi namin ginagawa at tama lang na bigyan ito ng pansin. Isang Maraming ilaw. salamat. Ilaw lang. Isang ilaw. Ilaw. Sige. Sino ang bayani ko ngayong linggo? Kaya ang bayani ko ngayong linggo ay isang mag-asawa. Isang napaka-espesyal na mag-asawa.
Ang pangalan niya ay Sasha Trufanov. At gumugol siya ng 478 araw sa pagkakabihag ng Hamas. Siya ay nasugatan, pinahirapan, at ginutom. At ang kanyang asawa ngayon ay si Sapir Cohen na nabihag ng Hamas sa loob ng 55 araw. Ngayon, ang mag-asawang ito ay bumisita sa pamilya noong 7 ng Oktubre, malapit sa Nir Oz Kibbutz. Lahat sila ay nabihag. Si Sapir ay dinala kasama ang ina ni Sasha at iba pang miyembro ng pamilya, sa tingin ko. Kasama ang ina niya, pinalaya sila matapos ang 55 araw. At ang maganda sa kwento ng pag-ibig na ito ay noong siya ay nakakulong pa at inisit niyang wala ng pag-asa na siya ay makakalaya. Nanalangin siyang makahanap ng bagong mamahalin. Siya ay nanalangin na sana ay makapagpatuloy siya sa kanyang buhay. Samantala, ano ang ginagawa ni Sapir? Siya ang tagapagsulong ng paglaya ng kanyang minamahal. At siya ay pinalaya mga wala pang 1 taon na ang nakalipas. Alam mo, sa ganitong traumatic na sitwasyon, hindi ako sigurado kung maraming magkasintahan ang kakayanin ito. May iba ring magkapareha na hindi nagtagal at may ilang diborsyo pa nga. At kinasal lang sila kahapon. At ang cute-cute nila kasi may ganito silang pinagsasaluhang Instagram account. May magaganda silang larawan. At pati yung description nila sa Instagram account nila ay, kami ay mga taong pinili ang buhay. Madaling sabihin na pinipili ko ang buhay, kung di mo pa naranasan ang kamatayan gaya nilang dalawa, lalo na si Sasha nung bihag siya ng Hamas. Sigurado akong hindi rin naging madali para sa kanya. At ang katotohanang milagrosong nakauwi siya na naibalik nila ang kanilang relasyon matapos ang matagal na panahon at na yung linggo lang sila ikinasal. Para sa akin, masaya at makabayani ang kwentong ito, lalo na kapag may mga malulungkot na kwento. Parang isang dalagang nagpakamatay dahil di pa siya nakaka-recover sa trauma sa mga nakita niya sa Nova Festival at pagkawala ng matalik niyang kaibigan doon. At kaya na, hinarap namin ang napakaraming ganitong kwento ng trauma, mga kwento ng mga taong hindi makalimot sa mga kakilakilabot, mga barbarikong bagay na nakita nila noong 7 ng Oktubre. Alam mo, may mga panggagahasa. Pagputol ng ulo at pagputol ng mga bahagi ng katawan. Nangyari ang mga iyon. Nangyari talaga. Nakilala ko na si Sasha, isa sa 2 kabataang ito, at napakabait niya. Ang katotohanan na itong 2 kabataang ito ay nalampasan nila ito at nakuha ang kanilang masayang pagtatapos sa kabila ng matinding trauma. Para sa akin ay Hatikva na siyang ating pambansang awit ng pag-asa. At pareho silang mga bayani at Mazal Tov. Mazal Tov sa inyong napakagandang kasal. Sa masayang pahayag na ito, tinatapos natin at ipinagdarasal ang paglaya ng mga inosente sa Iran at saan man. Para sa pagaling ng ating mga sundalo at para sa pagaling ng mga magulang na nawala ng kanilang mga anak at nawa ay magkaroon tayo ng mas mabuting riyon at mas magandang pag-asa para sa hinaharap. Amen. Kita-kits tayo sa susunod na linggo.